SSS Planner. Paano nga ba natin ito magagamit kung sakaling gusto nating i-check kung paano mapalaki yung pwedeng pension na makuha natin dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS, ang isa sa pinakadahilan natin kung bakit tayo nagko-contribute, bukod sa required ito, ay para na rin sa pagtanda natin. Para nga naman makakuha tayo ng benepisyo katulad ng sa retirement claim or pwede rin naman yung ibang benefits katulad ng maternity, unemployment, sickness at iba pa. Ngayon, dahil alam natin na sa pagtanda natin ay wala na tayong masyadong trabaho, wala nang kita, dapat may makukuha pa rin tayong income, which is pwede through retirement claim dito sa SSS. At normally, pinapataas natin yung pwede natin maging pensyon pag dinadagdagan natin yung mismong contribution natin. Pwede natin i-double check kung magkano na ba yung nahuhulog natin sa SSS at ano ba yung magiging epekto nun sa pension natin. Pero buti na lang merong SSS Planner kung saan gumagamit ito ng pension calculator. At itong pension calculator ay kinoconsider yung tatlong contribution natin sa SSS. Yung required, which is yung regular SSS contribution, at yung mandatory provident fund. Kapag empleyado kayo, automatically kinakaltas to. Pero sa mga OFW or voluntary members self-employed, pwede natin tong ihulog, depende sa compensation natin kung magkano ba yung dapat na i-contribute natin sa SSS account natin. Depende sa hinulog natin, doon makikita kung alin ba yung regular contribution at alin ba yung under MPF o yung tinatawag ng mandatory provident fund. Again, ito yung mga required at ito yung nakabase dito sa contribution table sa SSS. Ngayon, itong voluntary contribution na pension booster, i-consider na rin siya sa calculation para nga naman makita natin kung paano makakatulong ito or paano natin mabuboost yung pwedeng maging pension natin sa hinaharap. Click natin itong proceed. Ang unang tanong, current age. Halimbawa, nasa 30 years old ka. Ang tanong dito is yung monthly income salary mo sa ngayon, yung current. So, halimbawa, nasa 25,000 pesos. Pwede nyo itong dagdagan, pwede nyo itong bawasan, depende sa case ninyo. Ngayon, may isa tayong pipiliin dito. Yung una, let's say may gusto kang or may target kang pension amount. Yun yung pipiliin mo. Ito yon yung una. Pero, paano naman kung wag mo na yung target, kung magkano na lang ba yung budget ko, yun na lang i-consider natin. Ito naman yung pangalawang option na yon. Nakalagay dito sa bandang baba na this will be on top of my SSS contribution. Ibig sabihin, bukod sa regular SSS contribution na nakikita natin dito, magdadagdag pa tayo ng pension booster. Later, mas pag-usapan pa natin yung pension booster. Halimbawa, lagay natin dito ay 500 pesos. Click ko yung calculate. At dahil sa karagdagang pension booster, tumaas yung makukuha natin na pension by this year o pag nag-retire na tayo. Magiging 20,736 na siya. May nadagdag na monthly allowance na 2,900 dahil nga meron tayong pension booster contribution. Ngayon naman, itry natin yung isa. Let's say, ang gusto ko ay 30,000 sana yung makuha kong pension sa hinaharap. Pick ko tong calculate. At kapag ganyan, ang dapat na maging contribution natin starting today, bukod sa regular contribution, ang pension booster natin ay nasa 2,058 monthly para ma-achieve itong amount na to. So, pwede nyo itong i-experiment, i-check nyo yung amount na target ninyo or kung magkano ba yung budget nyo per month. Scroll down muna ako bago tayo mag-proceed sa detalye ng pension booster. Disclaimer lang, ito ay estimate or for illustration purposes. Pwede pa itong magbago lalo kung mag-iiba yung return of investment dito sa pension booster fund. Also, itong pension booster ay fixed lang for 15 years. Beyond 15 years, yung pension na makukuha mo lifetime mula sa SSS ay nakabase na sa regular contribution mo dito sa SSS. At idagdag na lang din natin na bukod dun sa pension na makukuha natin, meron pang benefit allowance na 1,000 pesos plus 13th month bonus or 13th month pension mula sa SSS. Yearly ito nakukuha. Yung 1,000 naman ay per month. This time, pag-usapan na natin yung sa pension booster, kung saan ang goal talaga nito ay i-boost or mapalaki yung retirement claim natin mula sa SSS. At ang mga features niyan ay flexible ito. Yun yung pinakagusto ko kung saan nakadepende ito sa capacity mo magbayad. Ang alam ko ay kung sakaling mag-miss, pwede din. Pero mas malalaman pa natin yan pag nag-enroll tayo sa pension booster account. Which is, pwede nating i-explore further. Pwede nyo i-check yung page or channel namin once na mag-enroll na kami. Also, ang minimum nito ay nasa 500 pesos. Ang pinaka-target talaga nito ay mataas yung return of investment o yung kikitain nito. In 2023, kumita ito ng 6.97%, kung saan ang target ay nasa 7.2%.
At ang kita nito ay walang kaltas or walang tax. Ibig sabihin, tax-free, makukuha mo ng buo yung kinita at yung hinulog mo. At may features din ito na just in case may emergency or may mga hindi inaasahang pangyayari at kailangan mo itong i-withdraw, may option ka within the first year, also sa mga succeeding years, pwedeng partial or full withdrawal. At ulitin ko lang, ito ay para sa pension booster, yung option to withdraw. Pero yung regular contribution natin sa SSS, pwede lang yung ma-withdraw kapag mag-retire na tayo or meron ng final claim katulad ng disability benefit or death benefit. So, pwede nyo i-check yung website ng SSS para sa pension calculator nila. Pumunta lang sa sss.gov.ph. Mula dito, merong check pension calculator. Pwede nyo itong i-access gamit yung cellphone or computer ninyo. At pwede na mag-explore. Sagutan nyo lang yung mga tanong dito. And then, pwede kayo mag-decide kung may target ba kayo or magkano yung budget nyo for now. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!